Mali. Ngayon, nandiyan na yan. Ano sabi ko kanina? We move on. Kung kaya nyo at nagawa nating lahat para sa Kanya, pwede na akong pakiusap, pagpahinay na natin yun. Pwede? Boss, taga Maynila. Magpahinga ka na raw muna. Oo, taga Maynila nagsasabi nito ha. Pasensyahan na tayo. Senador Marcoleta, ikaw na ang dumurog dito sa taga Leyte na ito. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Yeah. Inibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. Yeah. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Yeah. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na nga. Ay, nako po. Ito na. Oo. Chua, sinusuka na sa Maynila. Yan ang mga dapat yung malaman. Mga kasama, dahil si Yorme ay nagsalita na rito at yung mga taga Maynila na dati ay sumuporta dito kay Chua, ngayon ay galit na. Oo. Ano ho ba ang panawagan? Naku, alamin natin yan mamaya. Pero siyempre, simulan natin ang pag-uusap. Bakit merong mga ganito? Yung mga luxury car na nahuli, dati ay pinagbabasag, pinagka-crash. Di ba? Ni Tatay Digo. Ngayon, ito ang hamon ng ating mga kababayan. Yung mga luxury. Bakit na naman inuugnay sa Pogo? Anak naman ng bugyo. Ganun ba talaga? Kailangan iugnay sa Pogo? Tignan natin kung wawasakin ba itong mga sasakyan na ito o mawawala na lang sa balita. Pero siyempre, bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo para lagi kayong nakakatanggap ng ating mga notification sa ating lalabas na video. Talaga naman, nanumbalik na nga ba? Ang alin? Kita nyo. Ano ba ang nangyari dito sa pag-uusap? Cebu People Indignation Rally, naku, ibang klase ang usapan dito. Hindi lang 5,000, hindi lang. Kayo na bahalang humusga kung ilan ha. At may pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na dapat wasakin na yan. Ang alin, yung nakita nila. Wawasakin nga ba? Oo. At yung pahayag dito ni Tatay Digong, bakit gustong-gusto pa rin ng ating mga kababayan ang mga Duterte? Ito na. Walang dalang ayuda, walang pa-job fair, pero 40,000 plus ang lumahok sa indignation rally. Oy Robin, baka nagkakamali ka ng balita. Hindi lang 40,000 yan. 100,000 mahigit yan. Ang nagsabi nga sa atin ng computation ng tao ay umabot kulang-kulang kalahating milyon. More than 400,000 po mga kasama. Baka nagkakamali kayo ng bilang ha. Yung nagbato sa'yo na impormasyon baka mali-mali din ha. Ito ho ay umabot ng 400,000 mahigit yung katao rito. Tignan natin ano pang balita rito. Cebu, iginiit ng grupong Hakbang ng Maisog Cebu na umabot sa 40,000 katao ang dumalo sa indignation rally ng mga Cebuano upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa Administrasyong Marcos Jr. Nagsimula ang programa mula alas 4 ng hapon at tumagal hanggang 11:30 p.m. Ayon sa mga organizer, ang crowd estimate ay batay sa buong tagal ng event kung saan patuloy ang pagdagsa ng mga kalahok. Aniya ng grupo,
lubos kami nagpapasalamat sa mga maisog na hindi natakot ipahayag ang kanilang saloobin. Tila nga daw nanumbalik ang pangangampanya noon ng dating Pangulong Duterte noong 2016 na kung saan ay dinagsa ng libu-libong tao. Hindi ba't nakakamangha ang pagsuporta pa rin ng taong bayan? Ayan, Robin, ito yung 2016. Ikumpara mo diyan sa nakita natin kagabi. O, 'di ba? Walang pinagkaiba, talagang sinuportahan ang Pangulong Duterte. At ang hinihiling ng Pangulong Duterte sa atin mga kasama ay ipanalo natin yung PDP line. Kasi nga naman, pag nanalo ang PDP line o kanyang mga kandidato, yung impeachment na binabato kay BP Sara, wala na hong saysayan. Panalo na ho tayo. Ngayon, kung kayo ho ay nagbabalak na magdagdag ng kalaban, wag na lang ho kalaban. Kasi ganito ho ang sistema dyan. Pag kayo ho ay hindi naglagay ng saktong boto na 12 na senador at nag-leave kayo ng 3 kasi siya mga PDP line, siya mang inendorso ni Tatay Digong, nag-leave kayo ng 3 o 1 o 2, may invalid po yung boto nyo. Ibig sabihin, hindi bibilangin ng machine. Kaya, bumoto na lang kayo kung sino naman yung nalalapit sa mga Duterte. Yun na lang po. Pakiusap lang, ipanalo natin ang partido ni Tatay Digong. Siyempre, alam natin, iyan din ay makakatulong kay BP Sara sa 2028 sa pagkapanalo, sa pagkapangulo. Ayan lang ang ating masasabi. Ipanalo, straight PDP line at huwag kayo magdadagdag ng 3 kalaban o doon na lang kayo sa malapit. Kahit pa paano, huwag lang ma-invalid yung boto nyo. Ayan kay dating Pangulong Duterte. Walang hakot o walang dalang artista. Yan, oh. Walang Andrew E., walang pa-job fair, Tama. ang mga local Cebuana entertainers lamang at ang kanyang sarili. Si Tatay Digong, ang dating Pangulong Duterte, ang ating greatest speaker. Cebu is the largest vote-rich province in the Philippines with 3.4 million registered voters. At ang pangako ng mga Cebuano ay kinumpirma mismo na ipapanalo nila ang PDP laban ng dating Pangulong Duterte. I witnessed yesterday how a number of members of the Cebu media left the room where a bagoong Pilipinas senator was holding a press briefing to transfer to where Attorney Vic Rodriguez of Team Suka was having a meet the press with the organizers of the Cebu Indignation Rally, and later joined by Jimmy Bondoc. The journalists, broadcasters, and social media influencers were not balimbing. They were just after better contents, clearer sound bites, and headliner quotes. Their nose for news were not damaged by COVID. The aroma of suka was sweeter than the foul smell of bagoong. It's totally different with our politicians who, sensing a change of tide, will immediately sail with the wind of change. That is why they are called butterflies. Believe me, many will be doing this flip in the coming weeks. The backlash on being with the discredit admin slate is now being felt heavily by politicians. Many are jumping or about ready to jump ship like rats on a sinking ship. But disdained rats they remain, unworthy of people's trust and respect. Tatak Duterte pa rin was the universal choice last night. Kita nyo? Ito lang ang isang example. Nagparally sila, nagpakukus sila, yung mga kalaban, yung team sinusuka. Alam nyo ho, ang sinisigaw ng mga tao, ay mga Duterte pa rin. Kaya napahira habang kumakanta yung isang rapper, Isigay, sabay-sabay! Isigay, sabay-sabay! Ang sigaw ng tao, Duterte! 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 Ganon. Ngayon, ano nangyayari? Parang nangihina si Kuya habang kumakanta, habang nag-rap. Parang nagbabalik tanaw sa kanya yung mga sigla nung kasama nila si BP Sara. Kasi, ang katotohanan, si BP Sara naman talaga ang sinuportahan ng mga tao.
Oo, nadala lang ang pangalan nyo. Kaya wag na kayong magano. Eto naman si Kuya, siyempre artist. Walang problema dyan. Oo, binabayaran siya para kumanta-kanta. Pero alam natin sa loob ni Kuya, alam niya kung sino talaga ang gusto ng taong bayan. Nararamdaman niya yan. Eto. Sabi rito, posibleng pinagtataguan ng mga sasakyan ng Pogo Boss inalam ng BOC. Ha? Ano naman Pogo Boss na pinagsasabi nyo? Anak naman ng tipaklong, oh. Ito ay, alam nyo, hindi ko malaman dito sa mga kakaibang mga usapin na sinasabi nitong mga ito, eh. Oo, Pogo Boss daw. Ano naman Pogo? Tapos meron pa silang vlogger na binabayaran ng Pogo. Anak ng tipaklong naman, no? Alamin natin, ha. Pero, sabihin natin nahuli, nasiwata at na kumpiska. Anong gagawin dyan? Kaya nyo bang gawin yung ginawa ni Tatay Digong? Oo. Kaya nyo bang wasakin yan sa harap ng media? Yan ang tanong ng ating kababayan. Lalong-lalo na si Kuya Ding. Ha? Ding. Na-shoutout na kita. Ha? Sige, tuloy natin to. Surveillance po tayo sa area at nakita nga po natin marami pong mamahaling sasakyan na ating nakatago po dito. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini at Mercedes-Benz. Ilan lamang yan sa mga hinihinalang smuggled high-end luxury cars na nagkakahalaga ng 900 million pesos at nadiskubre ng Bureau of Customs sa isang autobolt shop sa Taguig City. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port Chief Alvin Enciso, may impormasyon silang natatanggap na may ilan umanong mga sasakyan ng mga Pogo Boss at Pogo Operator na ipinatatago sa ilang commercial establishment. Sunod-sunod po ang ating operasyon. Di po kami titigil. At may nakatanggap din po kami mga reports na tinatago nga sa mga pribadong subdivision, sa mga condominiums, sa mga commercial buildings. Ito po yung minamanmanan na po namin ng intelligence group. At ito po yung aming ikakasakagad ang isang operasyon pag natunto na po namin ang exact address po. Ang dami, oh. Mawawasa kaya yan? Yan ang tanong ng ating kababayan. Kaya yung ginawa ni Tatay Digong? Yan ang abangan natin. Baka mamaya mawala na uli sa eksena yan. Oo. Di ba? Sabi nga ni Kuya Jobert, ang mamahal niyan. Baka manghinayang sila. Baka manghinayang. Ang dami pa naman, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron pa sa baba. Oo. Ang Ferrari, hindi lang na... Anak ng bugi. Malaking pera yan. Hindi sila titigil, mga kasama, ha? Nakahanda na ba ang pison at saka yung mga pangwasak? Naka-ready na ba? Yan ang ating katanungan. Ano nangyari sa Maynila? Ito aalamin natin, mga kasama. Kayo ho ba ay galit na dito sa isang taga Maynila na ito ay bumibira kay BP Sara, Ngayon, siya naman ang bibirahin ni Yorme dito. Hindi na sigurado ito makakatikim ng boto, ha? Tignan natin kung anong pahayag dito. Wait. Medyo nagkaroon ng technical problem. Ito. Kayo ho ang bahalang magbigay ng opinion, reaksyon sa makikita at maririnig nyo. Sino ang taga Maynilang ito? Ito yung nagiging boses, ha? Ito yung gustong-gusto ma-impeach si BP Sara. Ngayon, ano kaya ang sasabihin ni Yorme at mga taga Maynila? Taga Maynila at hindi lang taga Maynila ang maraming may puot dito kay Kuya, lalo-lalo na pag nasa kamera ito. Magaling din ito, no? Tignan natin. Magaling din ito bumira sa mga Duterte. Tignan natin kung ano yung bira ni Yorme dito. Nag-tercera distrito. Ito ay personal kong hiling sa inyo. Yan. Naku, ito personal na hiling ni Yorme. Kanino? Yorme, bilahin mo ng gusto. Para wala na talagang bumoto. Ito. Alala ninyo, may isa tayong leader, ginawa natin konsihal. Naku. Naging konsihal. Tinapos pa natin ang termino niya maging konsihal. Ipinalit natin yung ate niya na konsihal.
Pinagpahinga natin yung ating niya, kinuha natin sa gobyerno, ibinalik natin siyang konsehal. Nako. Pagkatapos nun, ginawa natin siyang congressman. Naalala niyo? So madaling salita, ano man ang tagumpay na nakamit niya, ano man ang kalalagayan niya, ngayon, tayong lahat, naging bahagi noon. Tumulong tayo sa pangarap niya na maging congressman. Tama, mali? Kasama ko ba kayong tumulong doon? Talaga? Napuyal din kayo? Nahirapan din ba kayong ibenta siya? Pero nanalo siya. Tama, mali? Ngayon, nandiyan na yan. Ano sabi ko kanina? We move on. Kung kaya nyo at nagawa nating lahat para sa Kanya, pwede ba akong pakiusap? Pagpahinay na natin yun. Pwede? Boss, taga Maynila. Magpahinga ka na raw muna. Oo, taga Maynila nagsasabi nito ha. Pasensyahan na tayo. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Yorme, pero sinuwag mo. Ang boss mo. Nako, eto na. Nakadikit ka lang daw sa isang akala mo kung sino. Tuloy natin. Dati mabait eh. Dati mabait? Naman. Hindi naman ako nagsisinunod. Dati mabait. Ngayon, akala mo kung sino na. Nako, yun. Wala naman tayong kanila. Mapapansin. Akala mo kung sino ka ngayon. Ngayon, eto. Ang pagtutuos. Maniningil na ho ang mga taga Maynila. Kung hindi ka dahil kay Yorme, wala ka dyan. Sinuwag mo. Anong nangyari? Eto na. Aalamin pa natin. Taga Maynila, handa ka na ba? Yan ang tanong. Ngayon, sabi ni Yorme, pwede ba akong humiling sa inyo? Eto na ang kahilingan ni Yorme ngayon. Mapagbibigyan ng taga Maynila, nako, tapos ang karir ng mama. Kilala nyo ba sino to? Yung nasa gilid, nakasalamin. Tapos na ang karir mo, kuya. Baka kahit barangay tanod, wala nang saysay. Hindi ka na iboboto. Tuloy! Pinupuri lang nga natin. Dati mabait. Nasobra niya ang taba. Kumabot ka ng gilid. Pwede pagpahingin na natin yun. Pwede! Amis? Amis! Talaga? Talaga! At least, ito, i-endorse mo, laging nasa kalsada. Matatagpuan. Magaling sa lahat. Magaling mag-concert. Well, basta tayo, nakatulong tayo dun sa isa. Hindi naman pwedeng ituloy yun. O ngayon, ang tulong naman nating lahat, pwede bang makisuyo? Pwede! Personal kung pakisuyo sa inyo. Pwede ba ang gawin na nating congressman pagdating ng araw ng pag-uupo? Yan. Sa Mayo. Pwede ba si Apple? Nieto! Yan Total, nagawa niyo sa kanya. Pwede ba natin gawin kay Apple? Pwede! Promise? Talaga? Wala nang pinakamasayang araw ko pag pinagmakasyon niyo yung isa. Ang katwira ko sa lang. Alam niyo, ito green talk lang.
Build up lang. Yung aso, pakainin mo. Diba? Tinamo mo. Tuta ko lang. Nilaga mo. Akalain mo, mamamagat ng kamay ng taong nagpakain sa kanya. Kung yun, nagawa sa akin, sino kayo? Paano pa kayo? Ako rin ko pa. Kaya yan, sa akin, personal ko yan, kahilingan sa inyo. Gusto ko makilala ang mga congressman. Gusto ko sumikat sila. Gusto ko umangat sila, pero ayoko maging mayamang sila. Yan ha. Tapos na ang karir. Nirequest na ni Yorme sa taga Maynila na itapo na. At wag na raw iboto. Ang iboto natin, ang iboto nyo dyan sa Maynila ay si Apple Nieto. Distrito 3, sigurado Apple Nieto mananalo. Oo, eto, nagkabulgara na. Binanata na talagang sinagad-sagad na ni Senador Marcoleta. Ano ito? Durog na durog. Wala nang akap. Wala na yan. Tanggalin na yan. Ito, mas maganda to. Kayo na ho umintindi. Tanggalin. Wala namang say-say akap na yan. Puro pera lang yan. Pandudurobo lang yan. AX, wala yan. Ang pagtuunan nyo ng pansin, ito, pagpilitan nyo bumaba ang bill ng kuryente. Pagpilitan nyo bumaba ang bill ng tubig. Pagpilitan nyo na isulong ng gobyerno na yung hospital bill at mga medical bill expenses ay maging libre. Sana, isa batas yan, gawin yan. Nagawa na nga yan ni Congressman Marcoleta. Hindi lang nai-implement. Bakit? Siguro may humahad lang, 'di ba? Pero naisabatas na, naipasa na sa bill, 'di ba? Eto, Senador Marcoleta, ikaw na ang dumurog dito sa Tagalite na ito. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Yeah. Inibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. Yeah. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Sa Cebu People's Indignation Rally, sa harap ng 40,000 katao at dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng matapang at posibleng pinakamahusay na talumpati si Senatorial Candidate Dante Marcoleta. Isiniwalat niya ang katotohanan sa umano'y planong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Yeah. Napapirma niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay para sa ganon ipamigay sa mga botante na akala nila'y mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga mukha. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. Inakusahan rin ni Congressman Marcoleta si House Speaker Romualdez na anyay utak ng impeachment at binaliwala ang boses ng mahigit 4 na milyong Pilipinong tumututol sa pagpapatalsik kay VP Sara. Nakiusap ang mahigit na 4 na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Salus populi est suprema lect. The welfare of the people is the supreme law. Ibinunyag rin niya ang lihim na plano ni Romualdez, isang maingat na hakbang upang palakasin ang sariling kapangyarihan at agawin ang posisyon ng Vice Presidente. Let us repel the vindictiveness
of one man, the leader of the House of Representatives. He's responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng DBP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DPWH. Let us resist that. Let us say no. These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Hindi po pwede. It can... Ayun naman pala. Malaki pala ang ambisyon ng Mamang Tagalite. Gustong pa-impeach si VP Sara, pinapirma yung 215 na mga dorobo para maging vice-presidente ang lolong. Nananaginip ng gising. Hindi ho pwede yan mga ambisyon nyo. Utas kayo sa tambayan ng Pilipino. Hindi ho kayo makakaporma. Alam na mga sambayan ng Pilipino ang karakas nyo. Ang apelido mo, kakaiba. Diba? O may lamat ng pandodorobo yung apelido mo. Sama-sama kayo dyan. Alam nyo ba ang kwento nila? Sinabi na rito. Kinuha ang pera ng PDIC, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha ang pera, nagbenta pa, alam na. Ubos sa ubos. Diba? Ano pa? Yan ba yung mga iboboto nyo, yung mga partido ng sinusuka? Hindi ako makapaniwala doon sa mga tao na sa bagay kasi nakikinabang sila eh. Habang nangangampanya sila, yung ibang mga organizer dyan nakikinabang. Kaya gustong-gusto nila. Pera nga naman ang nagbububulag sa mga kababayan natin. Hindi naman natin sila masisisi kasi yung iba naman talaga kapos. Kaso nga lang, siyempre, alamin nyo, pag pinagbenta yung mga boto nyo, aabutin pa ng 6 na taon, 20 taon, lalo malulugbok ang Pilipinas. Cannot be done. Isiniwalat din ang tunay na layunin ng Quadcom. Hindi hustisya, kundi pag-usig at panggigipit kay dating Pangulong Duterte. Invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Tama. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang Quadcom. For more than 13 hearings, makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Sa pagtatapos, hinamon ni Marcoleta ang bayan na iboto ang mga inendorso ni dating Pangulong Duterte. Meron pong 9 na senatoriables ang PDP laban. Yan. Iboto nyo po silang lahat. You need people in the Senate to frustrate the impeachment. Kapag po hindi kami nakarating doon, they will find the Vice President guilty. Ganun po ang mangyayari. It's a numbers game. Kaya po nakikiusap kami. Please send us to the next Congress. And we will fight for you. We will fight whatever it takes para sa inyo po. Kung walang magsasalita ngayon, our country will go to the dog. Narito ang Yan, kita nyo? Totoo, lahat ng sinasabi ni Senador Marcoleta dito. Number game, yung playbook, ginagawa na nila. Kita nyo? Yung ambisyon ni Lulong, eto na. Hindi ho aabante yan. Bakit? Andyan yung mga galing na mga senador. Andyan yung mga galing na attorney Lambino, attorney J.V. Hinlo, attorney Jimmy Bondok, attorney Vic Rodriguez, attorney Rodante Marcoleta. Hindi aabante. Alam nila ang batas. Kaya pipiliin nyo, PDP line. Huwag kayong boboto ng mga dorobo na walang ginawa kundi man ng mangako. Ilan yung nangako dun? Di ba? Puro pangako lang yung ginawa nun. Nakaupo na yung mga yun. Ano nangyari? Tapos tatakbo ulit. Ilan yung tumatakbo doon na nakaupo na? Ano bang nagawa nun sa atin? Bilangin nyo. Kung ilan yung... So, bilangin natin sa kamay ko kung ilan. Sabihin natin. Ano ba nagawa ng mga yon?
Wala. Puro bill, bill, bill. Pagdating sa huli, mawawala yung bill dahil natabunan ng pera. Di ba? O, bakit nananahimik yung natatapala na yung buy scam? Bakit? O, dahil eto na nga, pumasok na yung election o campaign period. Pero andyan pa rin si Atty. Vic Rodriguez at si Kong Alvarez. Hindi pa rin sila mapapatinag. Didiretso pa rin yan. Kaya mag-isip-isip kayo mga kababayan. Huwag niyong sayangin ang boto para lang sa mga durobo. Ibigay natin yan sa PDP line. At yan ang magsasalba sa impeachment ni BP Sara. Numbers game ang labanan ngayon. Ngayon, pag nanalo ang mga PDP, yung sinasabi na ni Congressman o Senador Marcoleta, tapos na yung impeachment. Panalo na tayo. Kaya, lagi niyong iisipin, panalo dapat tayo, manalo dapat tayo, panalo natin ang PDP line. O, lagi kayong mag-iisip, ikampanya nyo rin sa mga kamag-anak nyo, kaibigan, kapitbahay. Oo, wag kayong magpapatalo sa pera. Oo, ang natulungan ni Tatay Digong, marami, OFW, Sambayan ng Pilipino, diba, mga kabataan. Hay nako, kung iisipin natin, iisa-isahin natin yung mga gawa ni Tatay Digong, wala ho, kapareha doon sa mga nalungkulan dati na presidente. Walang kapareha yung ginawa ni Tatay Digong. Lalo na ngayon. Ano ba nagagawa ngayon ng nakaupo? Benta dito, utang doon. Ganun lang kasimple. Hanggang sa muli Bye-bye. Ingat-ingat. At siyempre, i-like nyo yung video at i-share. Ito na. Bye-bye.